might nor by power, but by your Spirit, Lord God, whom I share your words once again today, in the mighty name of Jesus. Precious Holy Spirit, I invite your presence to join with me. Ikaw ang aking great pastor, ikaw ang aking great preacher. Pangunahan mo ako, Panginoon, na sa bawat mamumutawi sa akin, ito ay purong-purong salita na nanggagaling sa iyo. Maraming salamat po, Panginoon. Ngayon pa lamang, inaanik kapagpayan ang lahat ng aming mga gagawin. Sa mga Lord God na wala pa sa lugar na ito, patuloy na makaingatan mo sila. Paalala mo sa kanila, Panginoon, ang lugar na pananambaan. In the mighty name of Jesus. Dahil salamat sa kanilang mga buhay, pagpalain mo sila, saan man sila naroon, at to God be the glory, in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Ang ating pag-uusapan ay patungkol po sa kahalagahan ng pagkakaisa. The importance of unity. Di ba dito sa ating konteksto na ating binasa, sinabi ng Panginoon doon sa Matthew 12:25 na kapag ang mga, sabi niya, ulitin kong basahin, alam ni Jesus ang iniisip nila. Sinabi na sa kanila, kung ang mga mamamayan ng isang kaharian ay nagkahati-hati at nag-aaway-away, mawawasak ang kahariang iyon. Amen? Ganito ang mangyayari sa isang lungsod o tahanan na ang mga nakatira ay mag-aaway-away. Napakahalaga po na kailangan po kung may mga grupo, may mga organisasyon, kailangan yung pagkakaisa. Bakit po? Kasi ang Panginoon ay kumikilos kapag ang isang grupo, isang sambahayanan ay nagkakaisa. God honors the importance of unity among His people. Kung may pagkakaisa, kung may dalawa at tatlo, sabi nga doon sa Matthew 18:19, kung may dalawa at tatlo nagkatipon sa pangalan ng Panginoon, magkaisa sa pananalangin, ang mga pananalangin na yan ay tinutugon ng Diyos. Pananalangin ng healing, amen, sa salita ng Panginoon, sa latay ni Jesus, lahat ng mga sakit karamdaman, nagsigaling. Pero kung walang pagkakaisa, hindi kumikilos ang kapangyarihan ng Diyos. Amen? Amen. Hallelujah. Ano pa yung mga pananalangin na kinakailangan gamitan ng pagkakaisa? Kung wala tayong pera, amen. Yes. Tayo ay, sabi nga ng Philippians 4:19, my God shall supply all our needs according to His riches and glory through Christ Jesus. Kailangan may pagkakaisa. Lord, padalhan mo naman kami ng pagpapala na mula sa iyo. Amen. So, kung may pagkakaisa, sa pamamagitan ng pananalangin, ang Panginoong Diyos ay tumutugon. Hallelujah. So, meron tayong tatlong mahahalagang bagay na ginamitan ng pagkakaisa. Ito po yung ang bansa, kailangan magkaisa po ang ating bansa, lalo na yung mga namumuno. Ang pamilya, kailangan ng bawat membro ng pamilya ay may pagkakaisa. Amen? Para ang glory ng Lord ay kumikilos sa isang pamilya. At ganun din po sa isang church na simbahan. Ating isa-isahin. Doon po sa bayan, sa bansa, kailangan pong ang isang bansa mayroong pagkakaisa. Tulad ng ating bansang Pilipinas, ano nangyayari sa ating bansang Pilipinas? So bilang mga Kristiyano, mamamayang Pilipino na may banal na pagkatakot sa Panginoon, meron tayong obligasyon na dapat gawin. Amen? According sa sulat ni Timoteo, hallelujah, 1 Timothy 2 verse 1 to 3. Pakibasa ko na. 1 Timothy 2:1-3. Una sa lahat, pinapakiusap ko, ipanalangin ninyo ang lahat ng tao. Ipaabot ninyo sa Diyos ang kahilingan ninyo para sa kanila ng may pasasalanan. Ipanalangin ninyo ang mga hari at ang mga may kapangyarihan para makapamuhay tayo ng tahimik at mapayapa na may kabanalan at tamang pag-uugali. Mabuti ito at nagkakalugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Amen. Amen. Ang liwaliwanag po ng salita ng Panginoon sa 1 Timothy 2 verse 1 to 3 na kinakailangan talagang ipanalangin. Purihin ang Panginoon bilang mga mananampalataya.
ating mga devotion, ipanalangin natin ang lahat ng mga opisyalis ng ating bansang Pilipinas. Hindi porket taga-norte ako, lagi nyo naririnig na pinapanalangin ko ang ating mahal na presidente. Amen? Kailangan talaga, bilang mga mamamayang Pilipino, panalangin natin ang ating mahal na presidente para maging maayos at matagumpay ang kanyang pamumuno sa ating minamahal na bansang Pilipinas. Wala na po tayong ibang mamahalin liban sa ating bansang Pilipinas na magkaisa na ang mga namumuno, ang presidente, vice-presidente, senador. Pero anong nangyayari sa ating bansang Pilipinas? Nagkaaway-away, nagkawatak-watak. So sa liwanag ng salita ng Panginoon, kung ang isang bayan o mamamayan ay nagkahati-hati, mawawasak. Iba yung pananaw ng Duterte administration, iba yung pananaw ng Marcos administration. Eh paano may kapayapaan ang ating minamahal na bansang Pilipinas? Kaya huwag tayong magtaka kung bakit ang ating minamahal na bansang Pilipinas ay ganito na lamang. Bumabagsak dahil biblical po mga kapatid. Na kapag hindi nagkakasundo-sundo ang mga namumuno, sabi sa salita ng Panginoon, sa liwanag ng kanyang salita, sa Matthew 12:25, mahahati, magkaaway-away, mawawasak, at yan na po yung nangyayari. Alam mo kung nagkakakampi-kampi sana, nagkakasundo-sundo ang ating minamahal na mga opisyalis ng ating bansang Pilipinas, mas higit pa ang ating minamahal na bansa sa bansang Hong Kong ng kayamanan. Napakayaman po ang ating minamahal na bansang Pilipinas. Kaya nga tinawag itong Pearl of the Orient Sea. Hindi maubos-ubos ang kayamanan. Maalala nyo nung panahon ng mga Kastila? Kaya nga tayo nalahian ng mga Kastila, ano? Kasi pinag-aagawan ang ating bansang Pilipinas sa sobrang yaman. Pero nakakalungkot mga kapatid, kahit sino mga presidente ang maihalal ko hindi mawawala yung espiritu ng corruption ng pagnanakaw sa ating kaban ng yaman, magiging ganyan pa rin. Walang pagbabago ang ating minamahal na bansang Pilipinas. Kaya bilang mamamayan, lalo tayong mga Kristiyano, huwag natin kakalimutan. Ipag-pray natin ang mga namumuno. Sabi nga sa salita din, 1 Timothy 2:1-3, panalangin natin ang mga hari, panalangin natin ang mga namumuno. Amen? Hallelujah! Huwag po tayong magsasawang ipanalangin. Tignan nga natin ngayon ang nangyari sa panalangin mo at panalangin ko na ibubulgar na yung mga kamalian. Kunting baha, kunting ulan lang, grabe na yung baha sa ating minamahal na bansa. Bakit? Kasi yung mga pondo ng gobyerno na ginagamit ay kanila nang iilan-ilan lang yung nakinabang. So ngayon na ibubulgar na. Kaya purihin ang Panginoon dahil sa panalangin mo at panalangin ko, unti-unti nang may pagbabago ang ating minamahal na bansang Pilipinas. Habang si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang ating presidente, huwag po tayong magsawang ipanalangin siya. E ngayon kung meron tayong gustong presidente, hintayin natin na mag-eleksyon. Amen? At siya yung ipapanalangin natin mananalo. Amen? Ngayon siya yung nasa administrasyon, ipapanalangin natin po ang ating minamahal na presidente para maging matagumpay ang kanyang pamumuno. Bakit po? Halimbawa, kapag tayo ay sumakay sa airplane, anong ginagawa natin muna? Magpipray tayo. Ipagpipray natin yung mga bagahe natin, balutan tayo ng banal na dikonesus, divine protection natin, at higit sa lahat yung piloto. Amen? Piloto ng airplane. Kasi kung hindi mo ipanalangin at nagkamali yung piloto, kasali ka sa mga aksidente. Ganon din ang ating bansang Pilipinas. Pag naging matagumpay ang pamumuno ng ating minamahal na presidente, amen? Kasali tayo kasi we are Filipinos. Amen? Kahit saan, kahit kailan, tayo ay mga Pilipino. Kahit nandito sa abroad, kung ang Pangulo ay maging matagumpay ang kanyang pamumuno, tignan mo nga, ang dami niyang mga proyekto, pero very humble po ang ating minamahal na presidente. Hanggang maaari, ayaw niyang ilantad yung mga secret project na ginagawa niya siya. Pero ganun pa man, nakikita pa rin natin na ito siya, bangag siya, ganito, nakakalungkot ang mga ugali ng ating mga sambayan ng Pilipino. Kahit may massacre sa Australia, sinisisi ang Pangulo. Hindi naman niya kasalanan na may massacre sa Australia dahil daw sa ang Pangulo ay adik. Anong kasalanan ng Pangulo sa nangyayari? Maalala niyo na share sa Facebook? Doon nag-aaway-away. Kaya nga sabi ng salita ng Panginoon, kapag nag-aaway-away, ang mga mamamayan, mawawasak, walang peace. Amen? Walang peace ang ating minamahal na bansa. At may sakit po ang ating
natin. Tunay na pagsamba. Yan dapat ang kailangan natin baguhin sa ating minamahal na bansang Pilipinas. Kailangan matuto tayo sa tunay na pagsamba. Sambahin natin ang Panginoon sa kanyang pangalan, hindi sa Diyos-Diyosan, hindi sa larawan, dahil galit na galit ang Panginoon dyan. Amen? Kaya nga ito na yung wake up call natin na sabihin yung katotohanan. Amen? Na ang Panginoon ay nagagalit talaga sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Pag-pray natin na magiging, kaya nga sa ministry we declare Philippines for Christ mula Luzon, Visayas, and Mindanao. Hallelujah, pag-pray natin ang presidente sa kanyang pamumuno. Hallelujah. Anong sabi ng 2 Chronicles 7:14? That if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven. I will forgive their sin and heal their land. Ang dami ng nararanasan ng ating minamahal na bansang Pilipinas mula sa lindol, baha, bagyo, malalaking mga bagyo, may bagyo na naman. Amen? Kaya kinakailangan ipag-pray natin. Praise the Lord. Amen? Kung nagkaisa ang sambayan ng Pilipino at magkaisa ang mga namumuno, tayo na ang pinakamayamang bansa sa buong mundo. Amen? Kaya kinakailangan huwag tayong magsawang ipag-pray ang ating minamahal na bansang Pilipinas, lalo ang ating presidente. Ngayon kung may karoon tayong gustong presidente, ipag-pray na natin ngayon na susunod na election 2020, siya yung mananalo. Sino ba? Si Vico Soto daw. Amen. Let the will of God be done. Amen. Sabi nga ng kanyang salita, blessed is the nation whose God of the Lord is the Lord. Kailangan talaga yung mamumuno sa ating minamahal na bansang Pilipinas is God-fearing men. Amen. 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 Hallelujah. Thank you, Lord. Ang pangalawa, na kailangan i-apply ang pagkakaisa ay walang iba kundi ang ating mga pamilya. Kinakailangan po ang isang pamilya ay may pagkakaisa. Amen. Ano po yung ano natin doon, yung text natin, pakibasa mga Ate Pinky. Chapter 4, verse 3. Pagsikapan ninyo mapanatili ang pagkakaisa nyo mula sa banal na Espiritu sa pamamagitan ng kapayapa ninyong pagsasamahan. Kinakailangan talaga may pagkakaisa. Yung tatay, yung nanay, may pagkakaisa dapat. Pero anong nangyayari? Kailangan talaga bilang member ng pamilya, lagi tayong mapagbantay kasi madaling nakakapasok ang kaaway sa isang maliit lang na bagay. Amen? Sa isang pamilya, sabi John 10:10 letter A, the thief does not come except, tatlo yung assignment ng kaaway. To steal, to kill, and to destroy. Kaya ang daming nagkakahiwa-hiwalay dahil hindi tayo mapagbantay. Amen? Ano lang yung pinag-away ng mag-asawa? Pag hindi pantay yung kurtina, o bakit ganito, hindi pantay, yan away na. Amen? Kasi natatouch yung ego. Amen? Bakit hindi mo inayos? Hindi ka lang sa bahay. Alam niyo mga kapatid, the common denominator na kaaway nating lahat, amen, ay walang iba kundi ang kaaway ng ating kaluluwa. Sino po? Si Satanas. Siya yung nag-uudyok ng masamang espiritu sa kaskaisa. Hindi natin kaaway ang asawa natin. Hindi natin kaaway ang mga anak natin. Ang kaaway talaga natin ay walang iba kundi si Satanas. Amen? Na nagdadala ng away-away sa isang pamilya. So kinakailangan magkasundo. Mangyari ang salita ng Panginoon, kailangan talaga. Isa rin ang pananampalataya, hindi yung paiba-iba. Ang pananampalataya ng asawa mo is Katoliko. Ikaw naman ay born again. Yung mga anak mo naman ay, ano pa, Iglesia ni Cristo, ay mag-aaway-aaway talaga yan pag nag-uusap-usap. Amen? Mag-aaway-aaway talaga. Yan, dyan kumikilos ang kaaway. Amen? Yun nga, John 10:10 letter A, tatlo yung assignment. Stick, ninanakaw yung joy ng pamilya. Imbes na masayang nag-uusap sa pagkainan, hindi na, may nauuna, may nahuhuli na kasi wala nang pagkakaisa. To steal, to kill. Daming nagpapakamatay. Nabalitaan mo lang na may girlfriend ko may babae. Nakita na ano niya yung balita sa Facebook na yung taga-Cagayan pa naman.
nagpakamatay siya. Ang dahilan ay dahil nabalitaan niyang may babae daw yung kanyang asawa sa Pilipinas. Amen? To kill. Pinapatay talaga. Amen? O, kita mo yan. Dalawa yung kanilang anak. Nagpakamatay na siya. Anong nangyari? Yan yung assignment ng kaaway. Kaya laging mapagbantay. Isipin natin, nung may pangyayari, hindi sila nag-iisa. Lahat tayo nakakaranas ng mga ganyan na mga problema sa buhay. Kailangan talagang lagi tayong umulong sa Panginoon. Lagi tayong lumapit sa Panginoon. Eh ngayon, kung hindi natin kaya, lumapit tayo sa mga kaibigan na malatakas ang pananampalataya. Eh siya yung magpapalakas sa atin. Kaya nga huwag kayong magagalit sa akin kung ako'y nag-PPM, kinukumusta ko po kayo. Amen? Huwag kayong makukulitan kasi minsan, sa in my prayer, na ano ko din naman yung kung hindi kayo nagsasalita, nararamdaman ko rin na merong pinagdadaanan. So, kinukumusta na po kayo. Kaya I'm so blessed kasi matyaga naman akong nagbabasa ng mga message kahit napakahaba. Amen? Na nag-open kayo ng family sa akin. Pinutulog ko naman sa Lord na baguhin, ayusin, yung, and there is no condemnation. Hanggang ngayon, kinokondem mo pa yung sarili mo sa pagkamatay ng tatay mo, eh wala na, eh tapos na. Eh bawi, sabi nga nung kausap ko kahapon, na kinokondem niya yung kanyang sarili dahil matagal daw na, nung nawala daw yung kanyang tatay, hindi man lang naipadama yung pagmamahal. Sabi ko, there is no condemnation, tapos na yun, hindi mo na yun may babalik pa. Ang mahalaga ay nalaman mo yung katotohanan, na ang katotohanan magpapalaya sa iyo, mag-focus ka na lang sa anak mo. Amen? Sa mga anak mo, para maging masaya yung buhay mo. Ito, ngayon, kapag naaalala mo, nalulungkot ka, ayan na, sabi ng Diyos, sige, maglungkot ka na lang. Ayan yung assignment ng demonyo sa atin eh. Yes. Sige, maglungkot ka na lang. Awayin mo yung asawa mo. Bakit ka ba nakamove on? Ang tagal-tagal na yan, amen? At magpalit-ulit. Alam mo, pag paulit-ulit yan, sige, paalala mo, yan, yan yung mga pagkakamali ng asawa mo, sige, mag-away na kayo. Wala na. Umuwi ka, imbes na masaya ang buhay mo. Eh, 2 linggo mo pa lang sa Pilipinas, eh, away na kayo ng away. Wala na, nawala na yung joy. Wala nang kapayapaan, apektado na yung mga anak. Kaya nawawasak. Kailangan talaga na may pagkakaisa. Ano pa? Steal and to destroy. Kaya ang daming mga kumakabilang buhay dahil sa kagagawan ng kaaway. Hindi tayo mapagbantay. We will not release forgiveness. Accept and forgive. Kung may mga pagkakataon na ganyan, hindi mo na may babalik eh. Ito ay bahagi na lang ng karanasan at kasaysayan ng ating buhay. Nangyari na eh. Ang gagawin mo na lang, tanggapin mo na lang, tawarin mo na lang. Ilang beses ba tayo magpatawad? Ano sabi ng Panginoon? 70 times 7. So, ibig sabihin, unlimited. Sa isang araw, 70 times 7, isang beses lang nagkamali sa isang buwan. So, marami pa tayong utang. Amen? Nalaman ko doon sa parte ng sa mga Arabo, every minute sila humihingi ng tawad. So, tayo, minsan nakakalimutan pa. Amen? Kaya bago tayo manalangin, magpatuloy sa panalangin, humingi tayo, napapansin nyo minsan, Panginoon, patawarin mo kami, kung meron kang nakikita. Pinapatawad ko na rin Lord ang aking asawa sa mga pagkakamaling nagawa niya. Kasi yan ang turo ng Panginoon, pagpapatawad. Doon sa Lord's Prayer, nandun din yan eh. Napatawa at patawa. Kasi pag hindi tayo magpatawad sa mga nakasakit sa atin, gaano man kasakit yan. Amen? Siyempre, ang sakit talaga, pag pamilya talaga yung pinag-uusapan, yung salita pa lang na binanggit niya sa atin, ang sakit-sakit na. Eh, how much more kung tayo na ipako sa krus ng Kalbaryo, di ba? Masakit din yun. Amen? Nakikihani lang tayo sa hirap at sakripisyo ng Panginoon kung tayo nakakaranas ng mga pagsubok na ganyan. Amen? To steal and to destroy. Yan yung assignment ng demonyo sa ating mga pamilya. Kaya kinakailangan mapagbantay. At lagi tayong manalangin. Angkinin natin ang salita ng Lord, sabi niya doon sa Joshua, as for me and my house, we will serve the Lord. Kailangan talaga ang God-fearing, lalo ang tatay. Amen? Alam niyo kasi ang tatay, siya yung simbolo ng Panginoong Jesucristo sa isang tahanan. Lahat ng kanyang, ang tatay dapat talaga ay mapanalangin, may banal
personal na pagkatapos sa Panginoon. Kaya lagi ko sinasabi sa aking asawa, ikaw ay ama ng tahanan, pagkising mo pa lang sa umaga, ipag-pray mo kaming lahat. Hindi yung basta ka na lang bumangon. Ngayon alam niya na baliktad, na lahat ng mga share ko sa kanya, siya na nagsashare sa akin yung mga pagpapatawad, yung mga hindi kaya nag-bless din ako, glory to God, kasi nagmamanifest yung mga prayer ko. Huwag tayong tumigil sa pananalangin. Lagi natin panalangin ang ating mga pamilya. Lalo tayong mga believers in Christ. Amen? Huwag po tayong magsasawa. Ay, yung mga problemang yan, may hangganan yan. Aayusin yan lahat ng Panginoon. Ako nga yung problema ko sa aking anak, di ba? Alam niya naman na maaga siyang nanganak, trauma, prayer. Alam niyo nung nabuntis yung aking anak, sabi niya magpapakamatay na daw siya. Sabi ko sa kanya, anak, wala ka namang naririnig masama sa amin ng tatay mo. Ituloy mo yan. Andito lang kami. So naging kami ang kalakasan niya. Eh kung hindi niya nabanggit yun sa amin, siguro marahil nawalan na kami ng anak. Pero purihin ang Panginoon, sinabi ko sa aking asawa, huwag mong pagagalitan. Kasi maglayas yan o kaya magpakamatay yan. So, tinanggap namin yung nangyari daw, masakit. Accept lang talaga, wala namang perfecto eh. Sa nangyari sa kanya, doon siya natuto, doon siya nag-mature. Eh sabi nila, yung mga iba pahintuin ko sa pag-aaral. Yung mga iba naman ng mga kamag-anak, sabi nila, give her second chance. So ngayon, to God be the glory, nakatapos na siya sa kanyang kurso at mag-board exam na. So sabi ko, Lord, do it again, Lord God. Amen. Huwag tayong magsasawang ipanalangin ang ating mga mahal sa buhay. Kasi ito yung sandata natin. And God honors yung pananalangin po natin. Amen? For the prayer of the righteous is powerful and effective. Pag hindi man agad-agad, it shall come to pass. Mangyayari yan. Ay, ito pala yung panalangin ko noon. Lord, thank you. Amen? Unti-unti mo nang tinutugon. Hallelujah. At kinakailangan yung parehas yung pananampalataya. Parehas. Tayong kaya ipag-pray natin yung ating mga anak na yung kanilang mga mapapangasawa ay believers din na katulad natin. Kasi ang pangit tignan kung magkaiba ng pananampalataya. Amen? Sa kasal pa lang ikakasal ka sa Katoliko, tapos ikakasal ka sa born again. Ang hirap-hirap naman yun. Amen? Magastos pa. Kaya para maging maayos at magkasundo, kaya sa mga single dito, naghanap pa ng partner sa buhay, maghanap na kayo ng panalangin na. Tumatawa si Ate Claire. May balak ka hallelujah. Isang tapos, ipanalangin nyo na yung right man na mahanap nyo ay katulad din natin para maging maayos ang pagsasama hanggang wakas. Amen? Praise the Lord. Lagi nating tatandaan sa ating pamilya, tumatawa sa ating Pinky, may hugot din na. Amen. Lagi nating tatandaan, hindi natin kaaway ang ating mga mahal sa buhay. Hindi natin kaaway ang asawa natin. Patawarin na lang. Amen. Kung hindi na maayos yan, paubayan mo na lang sa Panginoon. Amen. May mga iba nga na nagkakahiwa-hiwalay na. May mga pamilya na rin sa iba yung kanilang mga asawa. So, bakit ka ba magtsatsaga kung habang buhay ka naman na masasaktan? Paubayan mo na lang sa Lord. Ang mahalaga ay nagpatawad. Kayo ng pinakamahalaga. Forgiveness. Para mas lalo kang lumaya, lumanda, bumata, lumamang. Amen. Ano na? Lahat na. At marami pang iba. Amen. Sana all. Hallelujah. Tuwa si Ate Flor. Amen. Amen. Kaya tignan mo si Ate Flor. Mga bata. Sinong nag-aakala na 50 pala siya something? Parang mas bata pa siya sa akin. Kasi naka-move on na Pinamigay na niya. Hallelujah. Praise the Lord. At saka, ayan, mayroon namang mga anak talaga na inspirasyon na natin sa buhay. Ngayon, kung lumipat na sa kapitbahay yung asawa natin, hindi tanggapin. Huwag pasagin ang trip. Oo, bahala na yung problema sa kanya. Amen? Hallelujah. Huwag pasagin
trip yan. Pero pagdating lang siya, matanda na, babalik sa'yo. Balik sa'yo yan. Di mag-aalaga ka ngayon. Kaya sabi ko sa asawa ko, sige, enjoy mo lang buhay mo. Pag nagkasakit ka, huwag kang magpapalaga sa akin ha. Ginawa mo yan, din, balis ka, malamayas ka. Sabi ko sa kanya. Sabi niya naman, kahit anong mangyari daw, hindi siya papayag na magkahiwalay kami. Kaya purihin ang Panginoon, nabasa ko rin sa Biblia na, sabi niya kung ayaw makipaghiwalay, huwag kang makipaghiwalay. Kasi parang tinutulang mo lang siyang gumawa ng kasalanan. Ano pag gawin natin? Huwag tanggapin na lang. Bahala na ang Lord. Ngayon, purihin ang Panginoon. Siya na yung nagsishare sa akin. Mali pala ito, mali pala yung hindi magpatawad. Siya nagsishare. Mali pala ang pagkain ng nagsishare siya sa akin ng mga biblical ba? Mali pala ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. So, Glory to huwag God. ka nang magagalit sa akin kasi pinis out ko lahat ng mga revolto sa bahay. Magalit ka o hindi, lahat ng mga revoltong yan, walang silbi yan. Listen natin. Inalis ko lahat. Walang imik-imik. Amen? Glory to God. Kasi alam nyo, pag naglalagay tayo, to be honest, no? Pag naglalagay tayo ng mga revolto, huwag tayong magagalit kasi ito ay yung katotohanan. Amen? May mata, hindi naman nakikita. May ilong, hindi naman nakaamoy. May paa, hindi naman nakalakad. Tignan mo nga ng pandemic. Anong nangyari? Pinagbabawalan ng mga tao na pumunta sa mga church. Napunas-punas. Pinupunasan yung mga revolto. Amen? Kasi mahawa-hawa daw yung mga mikrobya. Amen? So, doon natin makikita na hindi totoo yung mga revoltong yan. God is a jealous God. At ayaw na ayaw niyang sumasamba tayo sa mga Diyos-Diyosan. Yes. Amen? Pag naglalagay tayo ng mga Diyos-Diyosan sa ating mga tahanan, nag-aalaga tayo ng Pilipinas. Nagdadala yan ng away sa loob ng tahanan. Yan ang dapat natin. Magandang ilagay natin sa ating mga bahay. God bless you, yung mga word of God. For as for me and my house, we will serve the Lord. Amen. Lahat ng mga word of God ilagay mo. Kaya sabi ko sa anak ko, anak, tanggalin mo lahat yung mga picture, hindi yan mahalaga. Itago mo na. Bakit naman mama? Sabi ko, magpapagawa tayo ng mga word of God, yan ang ilagay natin sa bahay. Hindi yung mga picture natin sa mga kwarto lang yan. Hindi na lang kailangan ilantad pa sa mga, sa salas. Hindi pa niya ginagawa, kaya ako yung pag-uwi ko, talagang tanggalin ko. Amen. Mahalaga, naglalagay tayo ng mga word of God sa ating mga tahanan. Sa door pa lang, God bless you. Amen. Jesus loves you. Amen. Yan yung mga ilagay natin para mas lalong may kapayapaan ang isang tahanan, maganda ang tahanan. Amen. Magkakaisa. Magkakapatid, nagkakaisa. Pero anong nangyayari? Nag-aaway-aaway talaga sa isang kapiranggot na lupa. Yung mga magkakapatid. Amen? Ngayon, kung nag-aaway-aaway yan, may mga division, huwag kang umasa na may kapayapaan ng isang tao. Hallelujah. Ang pangatlo na ating pag-uusapan ay ang church na ating pinupuntahan. Kinakailangan talaga may pagkakaisa sa church. Kasi alam niyo kung bakit? Kung walang pagkakaisa sa church, iba yung pananaw mo, iba yung pananaw ko. Ay naku, malilito na yung mga tao. Amen? Hallelujah. Kailangan, we need to accept yung individual differences ba? Katulad natin, yung mga iba galing sa Mindanao, galing sa Visayas, galing sa Luzon. So, ang hirap talaga pag pinagsama-sama, ay iba yung ano nila. Ito yung culture nila na itong mga kasamahan. Amen? May mga tahimik, may mga masasaya, may mga malulungkutin. Ano pa? Ang dami talagang ugali. Ngayon nila tayo, 3, 6, 9, 10. O 10 pa lang tayo dito. So 10 ugali yung makikisamahan mo. Kailangan maging flexible ka. Ganito siya, ayaw niya nung ganito. So mag-adjust ka na lang. Amen? Sabi nga doon, individual action, embrace humility. Kailangan talaga nakikita yung pusong mapagpakumbaba. Tignan mo, ay ang bait naman, mapagpakumbaba siya. Pag mapagpakumbaba, nakikita yung love sa buhay niya. Mamahalin at mamahalin ka ng tao, hindi ka maiiwanan. Ayaw ko siyang iwan kasi ang bait niya. Ayaw ko siyang, ganun po. Kaya, salamat sa inyong mga buhay. Nakikita
nakikita talaga ng bawat isa, kailangan panatilihin yung humility ng bawat isa. Amen? Ano ba? Practice forgiveness. Eh kung ano lang naman yung napapansin, eh patawarin mo na, talagang ganun. Kailangan nakikita talaga yung pagpapatawad ng bawat isa. Hindi yung, ay hindi ko siya napapatawad 10 taon na. Hindi ka pa move on sa nangyari yun. I mean, dati magkasama kayo, iisa yung plato nyo, mag-best friend kayo sa church, naghihintayan kayo, nagbe-breakfast kayo sa labas, bago kayo pumasok. Eh ngayon, ano na kayo, magkaaway na kayo. Anong nangyayari? Di apektado kayong dalawa, hindi kayo masaya. Kaya kailangan talaga, laging nagpapatawa. Kaya nakikita sa puso natin yung puso, mapagpatawa. Amen? Believe the worst of others, believe the best of others. Kasi meron talagang mga talent-talento ang bawat isa na wala ka. Amen? Yung, halimbawa ako, hindi naman ako marunong talagang mag-gitara, inaamin ko. Kaya pinapaabaya ko na sa mga instrumentalist natin. Kasi I believe sa kanilang mga kakayahan, kaya para mas lalong mapaganda at maayos yung ating gawain. Kasi pinadala tayo ng Panginoon dito para pagsama-samahin yung mga talentong yan na meron tayo. Ngayon, pag pinagsama-sama yan, kita mo nga, mas lalong bumabagsak ang kapangyarihan ng Panginoon. Kasi ang ganda yung ginagawa ng Panginoon lalo sa worship team. Yung Sunday nga, naiyak na lang ako kasi na-imagine ko yung napipicture ko na kahit ganito lang nasa park lang tayo, nandun talaga yung pagmamahalan, yung humility. Hallelujah. Kaya maraming salamat po sa Panginoon. Be willing to change. Kailangan talaga, ay, mali pala ako, hindi pala ganito dapat. Kaya kailangan talaga na pag sinagsasabihan tayo, ay, pasensya ka na, ha? Akala ko kasi gano'n. Ayan, we need to accept constructive criticism. Pride! Oo, walang pride. Ma-fried chicken na tayong lahat. Mamaya magpa-fried chicken si ate. May chicken na dala si ano. Yung mga pride na yan, amen, wala yan sa mga Kristiyano. Kasi kung ma-pride yan, kanya-kanya na, eh di wala nang pagkakaisa, mawawasak yung gawa. Panatilihin nyo, magmamahal. Ano ba sa pinatawad mo pero hindi ko na pinatawad? Ay di pali yun, pinatawad mo pero hindi ko nagpasawad. Accountable. Nag-ano kami. Amen? Serve together, kaya nga tayo dito ay mga servant of God eh. Kita mo si Ate Marlene. Hallelujah. Hallelujah. At the same time, nagtitinda pa siya. Pero wala siyang ginagawa. Uy, mag-attend naman kayo. Amen. 10:30 lang to until 12 makinig kayo ng salita ng Panginoon. Kasi we are servant of Christ. Hindi tayo yung pagsisilbihan nila. Kanina nga pati yung ating baon na breakfast naghahanap sila ng breakfast, hindi tayo makatiis. Sige na, binigyan natin sila. At tuwang-tuwa sila. Yan na yung umpisa. Nakikita nila sa atin. We are true servant of God. Amen. Hindi tayo servant tayo. Kaya nga tingnan mo, lahat tulong-tulong. May taga-bitbit. Hallelujah. May taga-luto. We are all servant. Amen. Pray together. Napakahalaga po ang pananalangin. Yeah. I encourage everyone na maaga naman tayo para sama-sama tayo tumulong sa Panginoon. Ang sarap kaya, alam niyo, there is power in the first. Yes. Lahat ng mga, sabi ko hindi ko ma-break yung record niya Ate Marlene. Pagdating ko, nakaayos na yan lahat. Pero alam niyo, wala pa si Ate Marlene. Ako yung opening and closing. Hallelujah. Ngayon, ganun talaga. Amen? May panahon ang bawat bagay. There's Ako everything, kasi there's a dati, season. ako yung una talaga sa pumupunta sa church kasi I believe there is power in the first. Lahat ng mga pagpapala ay hinakot mo na. Amen? Pero kung nahuli ka, o di sa huli na lang. Huli na lang. At saka alam mo sa umaga, ang daming pagpapala talaga. Lalo pag, pag nauuna ka, may magdadala ng kung ano-ano. Ay, ito bagay sa'yo, ito bagay sa iyo. Amen? Kaya, there is power in the first. Ay, huwag tayong mahuli. Laging maaga. Mag-join tayo sa prayer meeting. Sa ministering prayer. Sa ministering pa lang, hallelujah, bumagsak na yung kapangyarihan ng Lord.
Amen. Praise the Lord. At may mga Bible study din. Kaya nga sa hapon, nagba-Bible study tayo. Minsan gawin din natin yung Bible trivia. Yes. Bible drilling. Yung mga basic, mag-umpisa tayo sa basic. Bible study tayo. Tapos kung sino yung mga available na mag-join sa Zoom, meron pong Zoom ng iba-ibang grupo, Zoom ng mga newcomer, mga worship team, mga ganyan, para mas marami tayo matututunan sa salita ng Lord. Hindi lang naman sa mga pagkanta, kundi sa mga salita. Ngayon, kung available kayo, i-PM nyo lang ako para i-introduce ko kayo sa kayo. Amen? Hallelujah. Yun po. And then we need to support natin yung leader natin. Salamat po sa buhay ninyo kasi ramdam ko po yung pagmamahal. Hindi ko po inaasahan pero ang Diyos ay kumikilos sa puso ng bawat isa. Just a simple way na pinapakita nyo sa akin ay pinapasalamat ko yan lahat sa inyo. Panatilihin po natin yung ganito at kapag pinagsama-sama yan, lahat tayo ginagamit natin yung mga talentong yan, walang pride, andun yung pagmamahalan, humility, mas lalo tayong dadami, mas lalong gumandaan sa mga, mas lalong sumaya. Amen? Kaya nga, lagi natin maganda ng maganda, pasaya ng pasaya, payaman ng payaman, padami ng padami. Bakit? Kasi ang Diyos ay kumikilos sa pagkakaisa meron tayo. Alam niyo yung doon sa Genesis 11, dahil sa sobrang katalinuhan ng tao, gumawa sila doon sa Tower of Babel. Mayroong pagkakaisa. So nagkasundo sila na gumawa sila ng tore na abot hanggang langit. So napakaganda ng ginawa ng mga tao, sobrang talino na nagkaisa sila. Ngayon, bumaba ang Panginoon. Anong ginawa ng Panginoon? Pinag-iba-iba niya yung kanilang mga wika. So hindi na sila nagkakaintindihan. Wala nang nangyari. Hindi na nila natuloy yung paggawa ng Amen, ng Tower of Babel. Ganun ang mangyayari kapag ang isang grupo, isang church na magkakaiba yung kanilang mga pananaw, walang pagkakaisa, talagang mawawasak po yan. Amen? So ang sabi ng Psalms 133 verse 1, how good, and NIV version, how good and how pleasant it is when God's people dwells together in perfect unity. Kapag perfect yung unity na yan dito sa gawain natin dito sa Juan, huwag na po tayong magtaka kung bakit ang dami-daming nagdigitara. Dati alam niyo, sabi ko, Lord, pabalhan mo naman kami ng magdigitara kasi hindi ko talaga kabisado, Lord God. Ayun na, nakita ng Panginoon, tama yung motibo natin, tama yung puso natin, at nagkaisa tayong nanalangin. Kaya ayan na, pinagala po ang mga anointed guitarist sa pamumuno ni Ate Martin, Ate Kitty, Hallelujah, si Jennifer. Salamat po sa inyong mga buhay. Amen. At mga worship leader, nadidiscover natin yung talento ng bawat isa. Na yung Ayan si Ate Flor, anointed yan. Nag-highlights niya yung Yung aming guitarist, si Ate Joy. Hallelujah. highlights. Kulang lang siya sa practice pero kaya. Kaya na niya. Amen. Ang ating anointed na tahimik siya pero anointed siya ha, si Beloved Pepe. Oh! At meron siyang potensyal na mag-hayag ng salita ng Panginoon. It shall come to pass. Handwritten siya. Tapos si Ate Claire, napaka-anointed dyan na sumayaw. Dancer and singer. Ano pa? Worshipper. Ganda pa ng boses. Ngayon, pag pinagsama-sama yung mga talentong yan, naku, sikat na tayo sa Hong Kong. Wow. Kasi may mga vlogger tayo na Alam nyo, ano na yan, pag tumandaman tayo, mayroon na yan, di na yan maaalis. Tanak na nandito yan. tayo sa open place. Yes. Hindi natin mamamalayan. Oh. Every Sunday, makikita natin sa Hong Kong News. Oh, yun. One of the, andyan na tayo. Tapos sasabihin ng mga Pilipino, saan ba yung saan ba? Sino bang nagpasimulo doon sa Glory to God. guitar lesson na yan na Hallelujah, ang daming pumupunta na, amen. Bakit kasi isa yung puso, nagkakaisa. Kahit
alam naman natin hindi tayo excellent, pero yung puso natin ay nagkakaisa, ang daming nagagawa. Amen. Maraming salamat po. Ako'y tuwang-tuwa na tayo pinagsama-sama, one heart, one mind, one spirit, one accord. Kaya God honors that unity at lagi siyang kumikilos, lagi siyang nagpapadala. Meron ang bago si Ate Flo. Welcome sis. Ano po pangalan mo? Mary Jane. Amen. Doon po tayo nagtatapos at bago tayo mag-pray, antayakan po natin si Sis Mary Jane. Pag-pray ka po namin. Tanggapin ka namin sa Panginoon. Amen. Doon na tayo nagpatapos. Salamat po sa inyo.